Isang magpagpalang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Welcome po sa ating Biblical Spirituality Weekly po. Ngayon pong araw ng Martes as usual po. May liwanag ako. Hindi ko lang po saan galing. Sa langit, I think. Ah, at welcome po sa ating mga kapatid na nandito po sa Zoom at syempre sa ating pong Facebook Live at sa ating pong YouTube po. Welcome po muli sa ating pong Biblical Spirituality Weekly na sama-sama po tayo
manalangin, sama-sama po tayo magkakaroon po ng isang pagninilay ng salita ng Diyos, ganon din po ng ah, isang exposition ng ating director at ganon din po ng mga sharings ng ating mga kapatid na ngayon po ang mga facilitators po natin, mga volunteers ng Arcang MBA will be our youth po. So welcome po sa inyong lahat at tayo po ay sobrang masaya kasi ngayon ay May 20 at tayo po ay makakasama po dito sa ating Biblica Spirituality Weekly. So mga kapatid, tayo po ay magsisimula sa pamagitan po ng recap ng ating pong last week's reflections at exposition po. Ang mag-share po sa atin ay si Brother Eli Cervetillo or Luis po. Ano po yung kanyang pangalan. So Eli, where are you? Good evening. Magandang gabi po. Magandang gabi. Magandang gabi po. Are you ready na Wait lang po. po? Wait. Po. Sige po. Start. Video. Wait na. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po kay Sister Lacey and Father Ado. Ang ating ebanghelyo noong nakaraang linggo ay hinango sa 1 chapter 30. May tatlong bagay na nabanggit ng Panginoon dito sa ebanghelyo. Una yung kalwalatian, pangalawa yung pag-alis, at pangatlo ay ang bagong utos tungkol sa pag-ibig. Wala. Ang konteksto ng ebanghelyo ay nasa huling hapunan ni Jesus. Kasama ang kanyang mga alagad. Hinubad ni Jesus ang kanyang panlabas na damit at yumuko at naghugas ng mga paa ng kanyang mga alagad. Sa tradisyon ng mga Hudyo, ang kadalasan naghuhugas ng paa ay bata. Ang mga bata ay walang karapatan o kahalagahan, kaya silang tinuturing na pinakamababa. Ang mga hinugasan noon na hindi mga kamay. Pero si Kristo, iniba niya iyon dahil bumaba siya sa pinakamababang parte ng tao upang maghugas ng paa sa tradisyon ng simbahan. Hindi lamang ito hinuhugasan, hinahalikan pa ito. Pagpapakita ng dakilang pag-ibig ng Panginoon. Ang mga paa ay may tuturing na pinakamababang aspeto ng buhay. At maaaring ito ay tumutukoy sa mga kahinaan natin, mga kamalian, mga kahihiyan natin, mga kasalanan natin, na nakadalasang itinatago natin. Tinatago natin dahil akala natin mas mamahalin lamang kapag may maganda, malinis at kaaya-aya. Kaya mahalaga ang ginawa ng Panginoon. Bumaba siya sa pinakamababang bahagi ng tao. Naghugas ng mga paa at hinalikan pa. Kumbaga, sinasabi ng Panginoon na sa kabila ng kahinaan natin, pagiging marumi, may mga gusto palang yumakap, may nais magmahal, tulad ni San Pablo, na nahirapan na sa tuwing tayo ay nagnanais gumawa ng mabuti, nauuwi tayo sa paggawa ng kasalanan dahil sa karupukan ng ating pagkatao. Kaya nga, ang paghuhugas ng paa na ginawa ng Panginoon ay pagpapahayag ng dakilang misteryo ng pag-ibig ng Diyos sa tao. Hindi nandidiri ang Diyos sa karumihan ng tao. Tayo lamang naiiskandalo sa ating mga sarili. Tayo lang naman kumukondena sa ating sarili. Magpapakita lamang na minsan ay inikitan natin ng Diyos na mismo ang Diyos ay hindi kumukondena sa atin. Kaya nga, ang ebanghelyo na ito ay tumutukoy sa kalwalhatian ng Diyos. Sa kalwalhatian ng Diyos, ito ay naiiba sa kalwalhatian ayon sa pamantayan ng tao. Tumutukoy lamang sa mga malilinis, magaganda at kaaya-aya. Ngunit sa Diyos, ito ay ang kamatayan o ang pag-aalay ng sarili. Ang totoong kalwalhatian ay yung kayang mamatay sa sarili upang mabigay ng buhay sa iba.
Maaaring sabihin na walang mararating ang isang tao pag ganito ang ginawa, ngunit naroon ang totoong kaganapan. Tulad na lamang ni Pope Francis na maraming naghipo ng kanyang buhay. Kalawang mahalagang bagay sa ebanghelyo na ito ay ang pag-alis ni Jesus. Ang taong kinukuha ang kalwalhatian sa Diyos ay hindi niya pipilitin ang mundo ay ang kanyang paraiso. Isang katotohanan na maikling panahon lamang ang kanyang ilalagi sa mundo. Kaya nga may mga taong hindi matanggap ang katotohanan na ito. Takot sa pagtanda, takot sa kamatayan. Kaya nga ang paanyaya, paano ba natin gagamitin ng maiksing panahon na meron tayo sa mundong ito? Ang ikatlo ay ang bagong utos. Ang utos ay magmahalan kayo. O paano kayo minamahal. Ito ang pagmamahal na hindi nakabantay sa emosyon dahil ang emosyon ay pabago-bago. Pero ang sinasabing pag-ibig ng Panginoon ay konkretong pag-ibig. Pag-ibig na kayang maghugas ng karumihan ng paa ng iba. Ganun ang totoong pag-ibig. Inibig niya tayo sa kabila ng ating kahinaan, kasalanan at kahihiyan. Tulad din natin ng iba na makasalanan, pero inanyayahan tayo ng ibigin din sila. At ganito tayo makilala ng iba bilang isang simbahan na tinatanggap ang iba sa kabila ng kanilang mga kahinaan at nakaraan. Ito ang realidad ng simbahan na naglalaman sa iba't ibang uri ng tao na may mahihina at hindi perpekto. Pero hindi nakalutang ang simbahan sa hangin. Ito ay nakaapak sa lupa ng puno ng mga makasalanan ng tao. Kaya nga sa mga panahon, kapag nahihirapan tayo, alalahanin natin ang sinabi ng Panginoon na magmahalan tayo. Tandaan natin na tayo ang unang inibig ng Panginoon at sa pamagitan ng karanasan na iyon, may paparamdam natin sa iba na mahal din natin sila. Amen. Ayun lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Eli. God bless you po for this napakagandang pong at very organized na ating pong recap ng ating last episode natin, no? Maraming salamat. Ngayon tayo po ay magpapatuloy po sa ating opening prayer na pagmumulan po sa ating ni Luis Gonzalez. Ayan. Magpinsan Good sila. evening po, Sister Good Lacey. evening po. Good Father evening. Father Ado. Ating pong simulan ng ating dasal sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Pagkakataon na kami ay magkakasama-sama sa gawain po ito ng Biblical Spirituality. Maraming salamat po sa pakikiisa sa amin, bagamat kami ay magkakalayo, ay magkakalabit at pinag-iisa ng inyong mga salita. Panginoon, itinataas po sa inyo ang gawain po na ito upang mabuksan ang aming puso sa aral ng inyong mga salita. Ito ay nawa pumasok, tumimo at magbungsod sa aming pagbabagong radikal upang kami ay makapaglingkod para sa inyo at sa aming kapwa. Basbasan niyo po ang aming mga tagapagsalita. Pinadadala po ang Banal na Espiritu upang maging mabunga ang gabing ito para sa aming lahat. Ito ay aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus at sa tulong ng panalangin Birhen Maria. Amen. Amen. Pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat, Luis. At ngayon tayo po ay mapapatuloy po sa ating pong panalangin sa pamagitan po ng panalangin sa Banal na Espiritu. Espiritu Santo, kinakailangan kita.
Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan kita. Sigla at lakas na mahina, pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Pag-asa ka namin lahat. Ngayon po tayo po ay makikinig ng ating mabuting balita sa darating na linggo na kung saan ay ika-6 na linggo sa panahon ng muling pagkabuhay na babasahin po para sa atin ni Brother Ersel Bartolome. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami isa sa kanya, at mananahan sa kanya. Ang hindi umibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig ninyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinasabi ko sa inyo, ang mga bagay na ito, samantalang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa. Huwag kayong matakot. Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maraming salamat, Ersel. At ngayon tayo po ay magpatuloy po sa ating pagninilay sa pamamagitan ng isang awitin na makakatulong po sa atin para mas lalo po maintindihan natin ang salita ng Diyos. O Diyos, Ikaw ang laging hanap
sa dakong banal. Nang makita ko ang iyong pagkarangal, dadalangin akong nakataas, aking kamay magagalak na awit ng papuring ialay. Ngunit ako'y ikaw habang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa dilim ng iyong mga pakpak. Umawit akong buong galak, aking kaluluwa'y kumakapit sa'yo. Kaligtas ay tiyak kung hawak mo ako. Magdiriwang ang hari, ang Diyos siyang dahilan. Ang sa iyo ay nangako, galak yaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa tuwina'y taglay sa dilim ng iyong mga pakpak. Umaawit, umaawit, umaawit akong buong galak. Nakamute pala ako. Na pag-share po ng ating dalawang kabataan. Ang una po magbabahagi ay po si Melvin. Hello po, good evening po, Sister Lacey's Father Ado. Hello, Hello Melvin. po. Ayan, good evening po kay Tita Maluyang. Kabarangay ko po siya dito sa San Juan. So, ayan po. So ayun po, so first po, ang pumukaw po sa akin sa Ebanghelyo po is ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. So bilang isang kabataan po ng dambana ng San Juan Bautista, ako po kasi isang youth leader po ng aming barangay. So ayan po, meron po kaming small group sa na kung saan po na may mga member po kaming mga kabataan and mga kaedad ko din po, yan. Tapos, sa pamamagitan po na yon, mas umiibig po kami kay Lord dahil ako po yung nagiging instrument po nila para mabahagi ko po yung salita ng Diyos. And then, second po, based naman po doon sa second paragraph, for me naman po is naniniwala po akong kasama ko po ang patnubay ng Espiritu Santo isang estudyante po. Marami pong mga problema kinakaharap like sa school, family, and lalo na po sa aking sarili. So, naniniwala po ako na lagi akong
na lagi po akong kasama ni Lord. Dahil parang lahat po ng mga desisyon ko sa buhay, lahat po ng aking mga ginagawa ay itinataas ko po sa Kanya. Then third naman po is yung kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, sabi nga po dito. Dahil naniniwala po ako na sa kabila ng lahat ng aking mga pagsubok at paghihirap, hindi magsasawa ang Panginoon na samahan ako, na tulungan ako upang matlagpasan ko at mabigyan ko po ng solusyon at muli magkaroon po ng pag-asa sa buhay. So ayan po, end of sharing. Maraming salamat, Mels. God bless you po. Thank you po. It's a joy to see you kahit po online. So, Yes po. ngayon tayo po ay magpapatuloy po sa ating susunod po na mag-share po na kung saan ay si Mark John Hulato. Good evening po. Hi, Brother Mark. Magandang gabi po sa ating lahat at Happy Easter din po muli sa atin. Sa aking pagbabahagi sa gabing ito, malinaw na sinasabi ng Panginoon sa akin na kung tunay ko siyang minamahal, sumusunod ako sa utos ng may kapal. Action speaks louder than words. Oo, ang dali-daling sabihin pero napakahirap gawin. Sabi ko pa nga, ang 10 utos sa lumang tipan, naging 2 utos pagdating ni Jesus sa bagong tipan. At mas lalong naging 1 utos na lang ito sa huling hapunan. Mga kapatid, ang hirap isabuhay talaga pag sinasagawa ito sa tunay na buhay. Naalala ko noon, kapag may utos ang aking mga magulang, minsan sinusunod ko ito, di kaya naman sumasagot ako ng pabalang. At sa mga pagkakataon na sinusuway ko sila, minsan dumarating ang problema. Kaya naisip ko na gano'n na lang ang paalala ni Jesus na sundin ang kanyang utos para magkaroon ng kapayapaan na lubos. Ang umiibig sa akin ay tutupad sa aking salita. And speaking of kapayapaan, in which nabanggit sa Ebanghelyo, para sa akin, ito po ay konektado. Dahil tumutupad tayo sa kanyang salita, dulot nito sa atin ang kapayapaan na ating makikita. Yung kapayapaan na binibigay ng Panginoon na sinabi sa Ebanghelyo ay napaka-priceless o hindi matutumbasan. Kahit na sa atin na po ang lahat ng kayamanan sa mundo, pwede pa ring walang kapayapaan sa ating puso. At bilang pangwakas, at isang hamon na rin ito para sa akin, ano ba ang dulot ng aking presensya para sa iba? Nagdadala ba ako ng kapayapaan o nagdadala ako ng kabigatan ng kalooban? Magandang gabi po muli sa ating lahat. Magandang gabi, Mark. And thank you po sa ating po mga kabataan na nag-share po ngayon ng kanilang oras, ng kanilang po mga panalangin, ganon din po ng kanilang po mga talento para tayo po ay magsimula ang ating pong pagbabahagi ngayong gabi. Ang mga kabataan ito ay galing po sa iba't ibang mga parokya tulad po ng Santo Niño, Santa Monica, San Juan at San Felipe Neri. So maraming salamat sa inyo lahat at ganoon din po sa lahat ng mga kabataan na nandito sa ating Zoom at sa Facebook. So ngayon tayo po ay magpapatuloy po sa ating pong pagbabahagi ng exposition po ng ating pong Father Director. Muli wala din po siya ngayon pero he left ang kanyang pong exposition. Siya ay ngayon nagbibigay po ng catechesis tungkol sa panalangin. Busy po siya pero kahit po papaano po ibinibigay pa siya sa atin ang kanyang pong exposition ng ating pong araw na ito para sa susunod na linggo. So pakinggan po natin si Father Ado at tayo po ay makaroon po ng maraming matututunan po sa gabing ito. Isang mapagpalang gabi mga minamahal naming Bible Apostles, mga Bible Coordinators, ang mga kapatid natin na palagian nating kasama sa pagninilay
sa mga salita ng Diyos na nagbibigay ng kahulugan at liwanag sa ating buhay. Yun, na mga kapatid natin na narito sa Zoom, ganun din yung mga sumusubaybay sa atin sa Facebook Live. No? At mahalaga ang salita ng Diyos at ito nga ang mensahe ng mabuting balita na pinagninilayan natin ngayon, ang mabuting balita sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. No? Mababasa natin dito na ang sabi ni aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami mananahan at mananatili sa Kanya. O paano ko mararanasan ang Diyos sa aking buhay? Paano ako makakatiyak na nasa kalooban ko ang Diyos? At malinaw na sinasabi sa Ebanghelyong ito, no, na tuparin ang salita ng Diyos. At doon ay makakamtan natin ang pag-ibig ng Ama at mananahan ang Panginoong Yesus at ang Diyos Ama sa atin. Mahalaga ang pagtupad ng salita ng Diyos at mahirap tuparin ang salita ng Diyos kung hindi tayo nakaugnay o kung wala tayong relasyon sa salita ng Diyos. At mahalaga ang ating mga ginagawa ng mga minamahal na kapatid, no? Ang pagninilay natin ng mga salita ng Diyos, ang pag-aaral, ang pagbabahaginan ng mga salita ng Diyos, ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maranasan na nasa atin ang Diyos at ang ating Panginoong Hesus. Kung babasahin nga natin yung Sermon sa Bundok, sa ikahuling bahagi ng Sermon sa Bundok, ito ay galing ka sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapters 5 to 7. Yung huling bahagi na, yung huling talata, sabi rin ng Panginoon, no, ang sino mang sumusunod at gumaganap ng mga salita kong ito, sabi ng Panginoon, ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay sa bato. Dumating daw yung bagyo at malalakas na hangin, ngunit nanatiling nakatayo yung bahay. Hindi bumagsak. Ngunit yung mga tao raw, no, na nakikinig, nagbabasa ng salita ng Diyos, ngunit hindi naman naisa sa buhay, ay katulad daw nung isang taong malakas na hangin at siya ay bumagsak. Kaya nga, ang ibig sabihin ng ating Panginoong Jesucristo, kung nakikinig tayo ng salita ng Diyos, nagninilay, nagbabasa, nagbabahaginan, at ang mga salitang ito ay nagiging laman sa ating buhay, tayo ay nagtatayo ng bahay sa bato. O ang ating buhay ay nakapundasyon sa bato sa ating Panginoon. At ito ay pinapaliwanag ng ating Ebanghelyo ngayon. Bakit ba matibay? Kasi nananahan na sa atin ang Panginoong Hesus at ang Diyos Ama. Totoo, may mga bagyong darating sa buhay, mga suliranin. Totoo iyon. Hindi mawawala iyon. Habang nabubuhay tayo, nariyan ang mga krus, ang mga pagsubok. Ngunit ang isang tao ay mananatiling nakatayo kapag mayroon siyang salita ng Diyos at ito ay kanyang isinasabuhay. Bakit? Bibigyan natin ng diin sapagkat nananahan at nananatili ang Diyos Ama at si Jesus sa taong iyon o sa atin. At binigyan naman uli ng diin ng Panginoon, ngunit ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang mga sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin, ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Very logical ang Panginoong Hesus. Kapag hindi daw natin tinupad ang mga salitang narinig natin sa ating Panginoong Hesus, ay hindi rin natin tinutupad yung salita na nagsugo sa Kanya, ang Diyos na Ama. Ang ibig sabihin, hindi tayo makapapasok sa kalooban ng Diyos. Kaya nga, mahalaga kung pag-uusapan ang pag-ibig sa Diyos, ang pag-ibig sa ating Panginoong Hesus, mahalaga ang salita ng Diyos. Mahirap sabihin na mahal ko ang Diyos, ngunit wala naman akong kaalaman o wala naman akong karanasan ng kanyang mga salita. No? Mahalaga ang salita. No? Kaya nga rito ay magkakaugnay ang sinasabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos ay pag-ibig. At tandaan natin,
Ang Diyos ang palagiang nagsasalita. Ang Diyos ang palagiang kumakausap sa atin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Nagsasalita siya para bigyan tayo ng buhay. Kung babalikan natin, di ba, sa aklat ng Henesis, nung panahon ng paglikha, wala namang ginawa ang Diyos kung hindi nagsalita lamang at bawat salita niya ay naganap at nangyari. At huling-huli nagsalita ang Diyos na likhain natin ng tao sa ating wangis at larawan. At ayun nga, tayo ay nalikha at binigyan tayo ng buhay. Ang salita ng Diyos ay pakikipag-usap para bigyan tayo ng buhay. Sa oras na ayaw natin kausapin ng Diyos o sa oras na isara natin ang ating mga pandinig at hindi natin tanggapin ang mga salita ng Diyos, tayo na rin ang nagsasabi na ayoko ng buhay. Maaring mabuhay tayo sa daigdig na ito, no, sa isang pisikal na buhay, ngunit sa loob natin ay walang buhay. Sapagkat wala roon ang Diyos na pinanggagalingan ng buhay. Kaya nga mahalaga na makipag-usap sa Diyos araw-araw. Ang mga salita ng Diyos, ang Biblia ang hawak-hawak natin, ay paraan ng Diyos o instrumento ng Diyos upang ang ugnayan na ito, yung tunnel o yung vessel na sinasabi natin, lagusan ng komunikasyon sa Diyos ay patuloy na bukas araw-araw. At makakatulong ito sa ating pananalangin. At ito ay para sa atin at makabubuti sa atin. At isa pang bagay, ang tungkulin natin mga Bible Apostles o lahat ng Kristiyano ay ipaabot sa ibang tao ang salitang ito. Upang ang ibang tao rin ay panahanan ng ating Panginoon. At nagpatuloy si Jesus, sinabi niya, sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama, sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Isa na namang napakalaking konsolasyon. Kasi tayong mga tao ay minsan maiksi lang ang ating memorya. Sabi nga nila dahil sa social media, ang bagong henerasyon ay napakaliit o napakaiksi ng attention span. No, hindi kayang mag-absorb daw ng utak ng tao ng mahabang mensahe. At ganoon din ang sinasabi ng Panginoon. Minsan, maaring nakalimutan na natin o maaring hindi natin nauunawaan, hindi na pumapasok sa isip natin. Totoo, narinig natin yung salita ng Diyos. Napakinggan natin yung ipinahayag. Ngunit para bang walang epekto sa atin o walang dating sa ating buhay. Napakaganda sapagkat para tulungan tayo, kailangang ipadala ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo, upang ipaliwanag at ituro sa atin ang kahulugan ng mga salita ng Diyos. No, kaya nga kung mapapansin ninyo sa lahat ng pagtitipon natin, sa lahat ng mga activities natin, no, kahit sa ating Biblical Spirituality Weekly, palagi nating tinatawagan ang Espiritu Santo. Sapagkat siya yung tinatawag na internal teacher. No, siya yung tagapagturo na nasa loob natin. No, siya yung nagpapaliwanag ng mga salitang kung gamit lamang natin yung kaisipang tao ay hindi natin mauunawaan. Higit sa lahat, ipinakilala ni Jesucristo na ang Espiritu Santo ay tagapagtanggol. No, sa ibang translation sa English, siya ay advocate. No, ay salitang Griego, ibig sabihin somebody who is on your side o yung nasa panig mo. Bakit tagapagtanggol? Bakit paraklito? Bakit abogado ang Espiritu Santo? Kasi merong kalaban na nag-aakusa sa atin. Parang inihaharap tayo sa isang hukuman, sa isang korte, at tayo ay inaakusahan. At kapag walang Espiritu Santo na magpapaliwanag ng salita ng Diyos, at kung walang salita ng Diyos, tayo ay manghihina. Sapagkat ang kaaway ay ang dyablo. Pagbabasahin natin sa Aklat ng Pahayag,
no? Sinabi ron sa aklat ng pahayag, the ancient serpent, no? Ang sinaunang ahas, ang sinaunang dragon, ang nag-aakusa at nagkokondina sa ating mga kapatid o sa ating lahat. Ayun ang trabaho ng dyablo, akusahan tayo. At ang dyablo ay inaakusahan tayo doon sa mga nangyari sa nakaraan. Magaling ang dyablo dyan, mga kapatid. Kaya niyang hukayin ang nakaraan, kaya niyang isa-isahin yung mga detalye at iharap sa ating muka. Sabihin, ikaw ito, nagawa mo ito, hindi ka karapat-dapat na humarap sa Diyos. Hindi ka karapat-dapat na maging Bible apostles. Hindi ka karapat-dapat na mag-sharing o magbasa ng ebanghelyo. Hindi ka karapat-dapat maging pari o maging madre. Ganon palagi ang dyablo. Gagamitin yung ating nakaraan para akusahan tayo. Pero tandaan natin, kung ano ang napatawad na ng Diyos sa ating nakaraan, ay burado na. Wala na, naglaho na. Sa mata ng Diyos, tayo ay isang bagong tao. Sapagkat mas nakatuon ang atensyon ng Diyos sa kung ano ang nais niyang gawin sa atin ngayon at yung disenyo niya para sa ating kasaysayan sa mga darating na panahon. At ito ay kasaysayan ng kaligtasan. Ang ibig sabihin, yung dyablo ang ipinapakita sa atin ay mga ilusyon upang wasakin tayo, upang ikadena tayo sa nakaraang tapos na naman. Kaya kailangan natin ng salita ng Diyos at ng Espiritu Santo. Sapagkat kung babasahin natin ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos, isa lamang naman ang talagang mensahe. Pag-ibig. Pag-ibig na kayang mamatay para sa atin upang yung kaparusahan na nakalaan sa atin ay kunin ng umiibig na ito. At ito ang ating Panginoong Jesus. No, kaya kailangan natin ng tagapagtanggol. Ngunit, isang bagay ang kailangan nating bigyan diin dito. Walang magagawa ang Espiritu Santo kung wala naman tayong tinatanggap na salita. Ang ibig sabihin, kung hindi tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, kung hindi tayo nakikinig sa salita ng Diyos, ano ang ituturo sa atin ng Espiritu Santo? Sapagkat doon siya kumukuha ng mga bagay na ibibigay sa atin sa mga salitang tinanggap na natin at bibigyan niya ng kaliwanagan. Kaya nga, parang sinasabi rito na kailangan nating makipagtulungan kay Jesus, sa Ama at sa Espiritu Santo sa pamamagitan ng pagdampot ng ating mga Biblia at pagbasa ng mga salita ng Diyos o pagpunta sa mga selebrasyon, sa liturhiya, sa pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat doon kikilos ang Espiritu para sa atin. At nagpatuloy ang ating Panginoon, yung huling bahagi ng Ebanghelyong ito, sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. At sa Ebanghelyong ito, sa huling binasa natin, parang sinasabi ng Panginoon na may dalawang uri ng kapayapaan. Isang kapayapaang galing sa ating Panginoong Hesus, isang kapayapaan na ibinibigay ng mundo. Tignan muna natin ano ba yung kapayapaan na binibigay ng mundo. Sa mundo, ang kapayapaan ay isang buhay na walang kaguluhan, walang problema, walang suliranin. O isang buhay na tahimik, no? Isang buhay na sagana. Isang buhay na walang inaalala. Ito raw ang kapayapaan. Ngunit, ang kapayapaan ng mundo ay panglabas lang. Sapagkat maraming tao na pumupunta halimbawa sa mga beaches ngayon, summer, no? Sa Boracay, o umarkila ng isang isla, umarkila ng yate, o pumunta sa bundok at doon may isang mansyon na titirhan, sabihin mapapayapa na ako. Ngunit iyon ay hungkag, no? O huwad. No? Hindi totoong kapayapaan. Sapagkat nasa pinakatahimik man tayong lugar, kung sumasabog naman sa kaguluhan ng ating kalooban, wala pa rin tayong kapayapaan.
Sapagkat ang totoong kapayapaan, yung ibinibigay ng Panginoon, ay yung kapayapaan na nasa loob. At ito ang mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano ay may mga krus sa buhay. May mga suliraning kinakaharap. May mga tungkuling mabibigat na kailangang gampanan. Ngunit payapa. Iniisip ko palagi rito pag nababasa ko itong ebanghelyong ito, yung buhay ni Mother Teresa ng Calcutta. No? Araw-araw kailangan niya maghanap ng ipagpapakain dun sa mga ulilang bata, sa mga may sakit. Araw-araw may mga namamatay, may mga may sakit na kailangan niyang arugain. No, kung titignan natin yung buhay niya, napapalibutan siya ng kahindik-hindik na kaguluhan at problema, suliranin, mabigat na buhay. Pero makikita natin bakit siya banal. Sapagkat sa gitna noon ay may kapayapaan siya. At ito yung kapayapaan na galing sa Panginoon. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At sa pagsunod natin sa utos ng Diyos, mananahan sa atin ang ating Panginoon at ang Diyos Ama at ang tagapagtanggulang Espiritu Santo, at sa loob natin ay magkakaroon ng ganoong uri ng kapayapaan. Maaring wala tayo nung kayamanan ng mundo. Maaring wala tayong panglutas sa mga suliraning kinaharap natin, o wala tayong instrumento para pagaanin ang mga sitwasyon. Ngunit ang isang Kristiyano ay palaging may kapayapaan sapagkat nakatayo siya, no, sa bato. Hindi siya natitinag. At ito ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Sinasabi ng Panginoong Hesukristo sa atin, ang kapayapaan ko ang kailangan mo. Maaring pagkatapos na itong Biblical Spirituality Weekly natin, yung problema natin, yung problema mo ay ganun pa rin. Yung problema mo sa anak ay nandyan pa rin. Bukas pagising natin sa umaga, yung problema sa kakulangan ng pera, maaring ay nandun pa rin. Yung pagkakasakit, yung pagtanda, maaring hindi na may iwasan ito. Ngunit tayo ay papasok sa mga bagay na ito ng may kapayapaan. Bakit? Sapagkat tinanggap natin at tinupad ang salita ng Diyos at kasama na natin si Jesus, ang Ama at ang Espiritu Santo. No, kaya nga wala nang dahilan para maniwala pa tayo sa sinasabi ng mundo o ng kaaway ng Diyos, yung diablo, na kaawa-awa tayo. Maawa tayo sa sarili natin. Hindi na tayo maniniwala roon. Sapagkat kapag kasama natin ang Diyos, si Jesus, ang Espiritu Santo, nananahan sa atin yung totoong pag-ibig. At alam natin na may umiibig at nagmamahal sa atin. Hindi tayo kaawa-awa. Alam nating may kasama tayo, no, sa paglalakbay sa buhay na ito. Kaya nga itong mga huling salitang sinabi ng Panginoon, isang napakatamis, no, na kaliwanagan. Sabi ng Panginoon, huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. At ito ang huling talatang gusto kong sana ay maitanim ng Espiritu Santo sa mga kalooban natin ngayon. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Sapagkat kung ang Diyos ay ating Ama at ang Diyos ay mabuti, alam niya yung mga mabubuting bagay na kailangang mangyari sa ating buhay. At isa lamang ang sikreto. Hayaan natin siyang manatili at manahan sa ating buhay, upang ang pagkabalisa ay takot ay gapiin at pagtagumpayan ng kapayapaan na ibinibigay ng ating Panginoong Jesus sa atin. Ngayon po, maaari na tayong magtaas ng ating mga panalangin. Ama naming Panginoon, patuloy po kaming nananalig sa inyo na sa bawat pagsubok na aming nadaranasan sa ngayon at sa mga darating pang pagsubok, nandyan po ang inyong kamay na laging gagabay sa amin. Wag po nyo kaming pababayaan at kami din po ay nangangako na magiging mas malakas pa ang aming pananampalataya sa inyo. Tinataas po namin ito sa aming Panginoon. Sa ngalan ng
Sa ngalan ni Jesus. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, patuloy po sana na kami ay gabayan ng Espiritu Santo sa mga pagkakataon po na kami ay napanghihinaan ng loob. Ang iyong salita ay patuloy po sana naming maalala at magbigay ng lakas po sa aming mga kalooban. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang mga kabataan sa aming parokya na magkakaroon po ng pilgrimage at mission next week. Naway kalooban niyo po kami ng banal na Espiritu upang mahipayag ang inyong mga salita. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, maraming pong salamat sa inyong pagmamahal sa amin. Ipinapanalangin po namin, Panginoon, ang lahat ng mga may sakit, ang lahat ng mga tao na nangangailangan ng kalinga sa oras na ito. Ganon din po, Panginoon, sa lahat ng mga kabataan ng aming Ministry of Biblical Apostolate. Pinapanalangin po namin sila na nawa po sila ay mas lalo po nagmamahal sa salita ng Diyos at isabuhay nito sa kanilang araw-araw na buhay. Pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang mga tao na lumalayo po sa inyong pagmamahal. Nawa po sa pamagitan ng Biblical Apostolate, sila din po ay unti-unti mahikayat po natin, mahikayat ng inyong pagmamahal sa inyong grasya. Ang lahat na ito ay aming dalangin sa tulong ng iyong mahal na ina, ang Birhen Maria. Panginoon, lingin mo ang aming panalangin. Ngayon po mga kapatid, sama-sama po tayo manalangin ng panalangin ng itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ngayon, mapapatuloy po tayo sa ating mga announcement. Hello po, magandang gabi po sa ating lahat. Sa aming mga kasama po namin dito sa Zoom at sa mga nanonood po sa ating Facebook Live. Ngayon po, maraming salamat din po sa ating mga kabataan na nag-host po sa atin, nagbahagi po ng kanilang mga experience at nagbasa po ng ating gospel sa darating po na linggo. Ayan po. Ayan po. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na po kayo isa-isahin dahil sila po ay mula sa iba't ibang mga parokya po sa ating archdiocese. Ayan. Ngayon po, salamat din po sa mga umattend po sa ating monthly formation and meeting last Saturday po sa San Carlos Seminary sa Layforce po. So ngayon po para po sa buwan naman po ng Hunyo, ayan, inaagahan na po namin yung anunsyo para po kayo ay maibahagi na rin po sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kapitbahayan. Ang ating next na meeting po natin para sa buwan po ng Hunyo ay ayan, nakikita niyo po ba yung screen ko? Sana po nakikita kasi. Not yet. Ay, hindi pa po. Parang loading pala. Ayan na, ayan na. Ayan, sige, yan po. So magkita-kita po tayo sa darating na June 28, 2025 mula po ng 9 a.m. hanggang 12 noon. So ito po ay gaganapin same place po, same place and same time sa San Carlos Seminary sa second floor po sa multipurpose hall sa Layforce Building. Ngayon po, ito po ay libre para po sa lahat. Sa mga nanonood po na hindi pa po namin kasama sa ating ministry, ang aming mga gawain po ay libre. Lalo na po ang aming monthly meeting and formation. So maaari lang po na magdala po kayo ng inyong Biblia, ng inyong notebook at ng inyong ballpen or pencil po para po kung ano man po yung marireceive nyo sa araw po na yon, maisulat nyo po. So paki-confirm na lang po ang inyong attendance sa inyong mga parish coordinators, pero para naman po sa iba na hindi pa po kabilang sa kahit anong parokya o kahit anong ministry, welcome po kayo at i-message nyo lang po ang aming Facebook page.
At inform niyo lang po kami kung ilan po kayo na makakarating dahil meron po tayong pagsasaluhan pagkatapos po ng ating meeting. So ito po ay ating lunch. So kailangan po namin malaman kung ilan po yung darating para po lahat po ay mabibigyan po ng biyaya. Ayun po. And next naman po, ayan, nakikita niyo po ba? Hindi ko po sure kung nakikita niyo. Ay, stop sharing ko na lang. Ay, share ko na lang yung isa. Yan. So, ang inaabangan po ng lahat, ang ating second annual biblical retreat ay gaganapin po sa August 29 to 31, 2025. Ito po ay, nakita niyo na po ba? Sana po nakikita. Ayan. Ito po ay gaganapin po sa St. Michael Retreat House. Maaari na lang po na maghanda po kayo ng ating registration fee na 3,000 pesos para po sa 3 araw na ito. Ito po ay ating accommodation and mga food po. Ayan. So, hindi ko pa po nilagay dito pero last Saturday, inanunsyo po ni Sister, kinonfirm din po ni Father na ang ating magiging speaker po sa ating retreat. Tayo po ay mapala dahil makakasama po natin ang ating butihing Cardinal, Chito Tagle. Ayan po. At sa huling araw naman po, sa Sunday, makakasama din po natin si Cardinal Advincula. Ayan po. So, panigurado po na tayo po ay mapupuno, ang ating mga puso ay mapupuno po ng presensya ng Espiritu Santo sa pamamagitan po ng ating mga butihing Cardinal. So, kung kayo po ay sigurado na po, maaari po na i-message niyo po kami para po makapag-reserve na po kami ng slot para sa mga sigurado pong makakapunta. Ayun. Regarding naman po sa registration fee, sa pagbabayad po, isi-send po namin kung ano po yung details, kung saan nyo po isi-send. Meron po kaming BPI account and GCash para po ma-monitor po namin yung inyong mga babayaran. Ayun lang po. At meron pa po, hindi ko po nagawan siya ng PubMat, pero meron po kaming entry program para po sa buwan ng Hunyo. So ano po ba yung entry program? Para po ito sa mga bagong miyembro po at kahit po yung mga lumang miyembro na po ng ating ministry na nais po na ma-inspire po at maintindihan kung ano po ba ang ginagawa natin sa ating ministry. Yon. Para po sa buwan po ng Hunyo, ang entry program po na ito ay magiging kaiba po sa usual na ginagawa po natin na entry program before dahil yung entry program po natin last time sa San Pablo Apostol Parish sa Tondo ay naging 1 araw po. So ito po ay mahahati ng ilang linggo po. So 3 araw po. Ayun. So para po sa mga specific dates po sa buwan ng Hunyo, isi-send po namin ito sa ating group chat, pati na rin po sa ating Facebook page para po ma-block na po ninyo sa mga hindi pa po nakaka-attend sa kahit anong entry program. So para po sa mga iba na naka-attend na hindi na po kayo required or mandatory na umattend po. So para po sa hindi pa po. Ayan. Pero kung meron po kayong mga kaibigan na nais nyo pong dalhin at mas maintindihan po ang mga ating mga gawain natin sa ating ministry, pwede pa rin po kayo sumama. Ayun lang po, Sister. Maraming salamat, Tere. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tayo po ay mag-glorify ang ating Panginoon sa pamagitan ng luwalhati. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong ng una, ngayon, magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. See you po next Tuesday po.